May inilatag na suhestyon ang ilang mambabatas sa problema sa gitna ng mataas na presyo ng bigas. Ilang ahensya rin ng pamahalaan ang kumikilos sa harap ng pagsusulong na amyendahan ang Rice Tarification Law. May detalye si Clazel Pardilla. Bungad pa lang ng interpellation sa panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Tanong ni Marikina Congressman Stella Kimbo sa supply ng bigas. Matagal-tagal na. Ilang buwan na ba na sustained ang ating price increase? So kulang ba supply? Nito lamang Marso na itala ang pinakamataas sa presyo ng bigas sa loob ng 15 taon. Paliwanag ng Department of Agriculture. Because po tayo ay liberalize, natatranslate din po yung global prices sa domestic. Hindi naman po bawal mag-profit ang ating mga traders, pero they also benchmark their prices on global prices. So in short, traders. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, wala ng limitasyon ang pag-angkat ng bigas. Tinanggal din ang regulatory function o kapangyarihan ng National Food Authority na makialam sa presyo ng bigas. Ang problema raw rito, if they can make money, they import a lot. If not, they don't care whether there's a shortage or not because it doesn't give them any money. So there's no food security. suwestyon ni Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo. Ibalik na yung pagbebenta ng NFA ng bigas sa mga palengke. Ibigay uli sa NFA or sa government in general ang kapangyarihan na mag-compete do sa mga kartel na yan. Ipinapanukala rin na payagan ang pagbili ng imported rice bilang buffer ng NFA. Ang paglalagay ng buffer ay karaniwang ginagawa para maiwasan ang espekulasyon na may kakulangan sa supply na karaniwang dahilan sa pagtaas ng presyo. Gagawin lamang ito sa panahon ng krisis, may labis na kakulangan o extraordinary ang pagsilitang presyo ng bigas. Pinaamyendahan din ang isang probisyon sa RTL na nakatakdang mapaso sa taong 2025. Pinalalawig ang implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na nagbibigay ng 10 bilyong pisong pondo kada taon para sa pamamahagi ng libreng makinarya, binhi, pautang at pagsasanay sa mga magsasaka. Pinatataas ang pondo ng RCEF sa 15 billion pesos upang makapagbigay ng libreng abono sa mga magsasaka. Isinusulong naman ang flexibility sa RCEF para magamit bilang pinansyal na ayuda sa mga magsasaka sa panahon ng krisis. Pero si House Deputy Minority Leader Franz Castro, nais bawiin na lang ang RTL. Nagdulot lamang umano ng pagtaas sa presyo ng bigas habang bumabaha ang imported rice. Malaking bahagi ng mga tindahan ay mga imported na at ang mamahal. Well, talagang ito po yung naging bunga. Nadagpasan na natin ang China sa pag-import ng rice. Sakaling maging matagumpay ang pag-amyenda sa RTL, dapat anyang maging epektibo ito para mapataas ang produksyon ng bigas, gumanda ang kita ng mga magsasaka at mapababa ang presyo ng bigas. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.